Sila picture, daghan kayo. Tulura sila. Alina. Wala pa sila kanila ya. Tuluroy. 1, 2, 3. Ipabalik mo na. Okay, 1, 2, 3. Asan na sila? Okay, wala man sila. Ano, ni Carillo na. Oh, okay na to? Video lang yan. Wala crook. Wala po dito ang crocodile, don't worry po. Gagmay lang daw. Sigurado po yan na walang crocodile dito. Kasi may Mr. crocodile Moldes dito. Kung dito. kami, ayaw po namin magpadan dito may crocodile. Wala po dito ang crocodile, don't worry po. Namin meron pa bakit kami nang Anyway, sige po. So, good morning po sa inyong lahat at welcome sa Mangrove Paddle Boat Tour. So, dito po habang namamangka po tayo, magbibigay po ako ng information about this place, about this area. So, dito po sa amin, sa Palawan, mostly ginagamit po namin dito is Tagalog. Tagalog po talagang Palawan. Apo. So, anyway, bago po ako magpatuloy po, magpaliwanag po sa lahat ng bagay na meron dito. So, by the way, ako po si Alfie. Ako po ang inyong tour guide. Within 30 hanggang 35 minutes po yung tour po natin back and forth. Pero sometimes inaabot po tayo ng 40 minutes kung marami po tayong wild animals na makikita. Kasi during the tour po, makakita po tayo ng iba't ibang mga wild animals po dito sa area. Katulad po ng monkey. Kaya maliban sa amin, maraming monkey po dito. katulad niya. Hippopotamus. Mga kamag-anak po natin. Pero anyway, don't worry po about monkey ha. Yung mga monkey po pala dito sa mangrove forest, kung nabanggit po sa inyong tour guide nyo yung mga aggressive po na monkeys, doon po yung sa Underground River. Yung mga nang-snatch na monkeys sa Underground River. Doon po kasi sa Underground River before, maraming tourist po yung pumunta noon, pinipid po nila ng mahabang panahon. Nasanay po sila sa bigay ng tao, kaya nakadepende po sila sa tao. Pero dito po, yung mga monkeys po dito, hindi po sila ganon kasi hindi pa po sila naka-experience ng feeding. No feeding of monkeys po dito. May isda din ba dito? Absolutely, meron po mga isda dito. Marami pong isda dito, mostly po yung mga isdang dagat. Apo. No fishing po dito ma'am, bawal po mag-fishing. Kasi ito po, part po ito ng National Park Protected Area po ito. So yung mga tao po sa community, pinapayagan po sila mag-fishing doon na po yung sa dagat. Apo. Okay, so anyway, dito po yung pinaka main attraction po namin dito sa tour. Ito pong mga mangroves sa ating kaliwa at kanan. Yun na po yung tinatawag nating mangroves or bakawan. Apo, mangrove po sila sa English, sa Tagalog is bakawan po yung tawag po sa kanila. Apo, bakawan or bakaw. Apo. So anyway, ito pong mangrove tree, isa po ito sa special po na punong kahoy sa ating bansa. So special tree po sila kasi ito lang po yung nag-iisang punong kahoy, always tumutubo po sila sa mga coastal areas na naaabot po ng tubig. So hindi po sila tumutubo sa mga upland, sa jungle or sa mountain. Mostly sa mga tabing dagat po sila tumutubo. So anyway, this time po, magbibigay lang po ako ng konting background po nitong mangrove tour. So ito pong mangrove tour, anyway, kabilang po kami sa tinatawag pong CBST sa Puerto Princesa. Yung CBST po is Community Based for Sustainable Tourism. Actually po, inorganize po yung mangrove tour. Ano po ito? Additional livelihood po sa mga tao sa community. So lahat po ng tour guide sa mangrove tour, kami po yung tao sa community. So inorganize po kami. So binigyan po kami ng maraming seminars and trainings. So train po kami as a tour guide before po kami nag-serve as tour guide. So all po ng mga information na binibigay po namin is based on our seminars and trainings po ito. Okay, so ito pong mangrove tour, na-organize po ito December 4, year 2000. Almost nasa 25 years na po nag-operation po itong mangrove tour. So before po nag-start, meron po kaming mga partners na organize po ng mangrove tour. Unang-una po yung CI, yung Conservation International, ang PCC, Palawan Conservation Corps, syempre ang City Tourism Office. Sila po yung nagbibigay ng mga seminars and trainings po namin, study about sa mga mangroves, sa mga trees, kung ano mga functions po ng mangrove. Yan po lahat po ng information na ibibigay ko po mamaya, lahat ng information about mangrove. So anyway, sige po, always prepare, always ready lang po ng camera kasi maliban po sa mga monkeys, sometimes meron din po dito ang bayawak. Yes, apo. Yung bayawak po, mostly, na makikita po dito ma'am, sir, yung bayawak po dito is ganito lang siya kalaki. Mostly. Yung baby bayawak. Snake dito. Actually, snake,
meron pong snake mamaya. Opo, mamaya po sa kalagitnaan po, sigurado po ako na merong snake sa loob kasi ito po, second tour ko na ito. Nakita ko na po yung snake kanina. Ituturo ko na lang po sa inyo mamaya pag nandun na. Pero anyway, don't worry about the snake. Yung snake po na meron dito, kabilang po sila sa mga nocturnal snake. Di ba pag sinabi natin nocturnal, ibig sabihin tulog po sila pag whole day. So active po sila tuwing gabi. Night time po sila active para silang bats. So kung saan po namin sila nakita na natutulog hanggang sa hapon, nandoon lang po sila natutulog. Yung ano po pala dito, since na nag-start po kami ng mangrove tour, 4 na klase ng snake yung nakita po namin dito. Unang-una po yung pinakaunang snake na meron dito, yung color niya is black and yellow. Tinatawag po itong mangrove snake. And then sunod po yung python. Python? Aba, kung familiar, yung python po yung sawa. Yung sawa na tinatawag. Anyway, yung python snake po na nakita po namin dito, kahapon merong python. Ano lang siya, ganito lang po siya kalaki. Yung baby python. Pero syempre, pag merong baby, it means meron po siyang mother. Tama po yan, merong mother. Yung mother python po, yan po yung pinakamalaking snake po natin. Lumalaki po sila ng malaki. Opo. Pero, since na nag-start po kami ng mangrove tour, wala pa po kami nakitang malaking python. Yes, opo, mas malaki pa siguro yung kanilang grandfather at grandmother. Opo, pero anyway, ayon po sa mga matatanda dito, nakakita lang po sila ng malaking snake, malaking python po sa bundok. Hindi na po dito. Kasi, alam niyo po, pag malaki na po yung python, ibig sabihin, ang kailangan din po nila pagkain ay malaki. Opo, siyempre sa mangrove forest, hindi po sapat yung kanilang pagkain, kaya hindi po rito nag-stay yung yung mga malalaking python. Wala po tayong anaconda sa Pilipinas. Anaconda po matatagpuan lamang ito sa South America, sa Amazon po yung anaconda. So python snake lang po tayo meron. So snake, monkeys, bayawak, and then iba't ibang species po ng mga birds. Marami rin po matatagpuan dito. Pero mostly, yung based on my observation po, yung mga birds po madalas nakikita sila early in the morning po. Mga 6 o'clock in the morning, katulad po ng mga woodpecker, mga kingfisher, parrots, myna, and hornbill. Pag mga ganitong oras na po kasi tapos na po sila kumain, kaya hindi po possible yung makita yung mga birds ganitong oras. Okay, so ready your camera po. Kung gusto niyo po yung picture po ng souvenir picture ng snake, malapit na po tayo sa snake. Okay, nasa left side area po banda yung snake po natin. Dano natin, Captain. Dito po siya sa may mababang part po ng branch. Ay, bababa yung pala sa taas. Ato rao? Ay, oo. Ayun o, black and yellow. Bilin mo na, chuhos tumgod. Hanap-hanap kung nagmata. I-activate ang third eye, no? Dulan lang, te. Pero kanang black and yellow. Black and yellow. Sige po. Anyway, dito po yung mga tao dito, tinatawag po nila itong binturan or mangrove snake, may tawag sa kanya. Yan po yung common snake po na matatagpuan lamang ito sa mangrove forest. Sige po, doon po sa unahan, meron pa po dalawa mamaya doon, so may unahan konti. Dalawa sila sa isang branch. Opo. Black and yellow. Anyway, ayon po sa mga nag-study po ng mga snake expert, pag colorful po yung snake, sila po kabilang po sila sa mga venomous snake. Opo. Pero hindi naman po sila aggressive since na hindi po natin ginising, sinaktan, okay lang. Ayun o, meron pa dalawa. Lah, yat. Daghan, oy. Ay, daro. Duha day. Layati. Non-venomous. Ma'am, sir, yan po totoong snake yan na, hindi yan plastic. Sabi po kasi ng isa, especially pag mga foreign yung guest namin, sabi nila, is that a plastic? Sabi ko, no, it's a real. You want to prove it? You can touch it. Sabi naman, no. Ayaw nila. Pag mga foreign na nila, sabi nila plastic. Pero hindi po yan na plastic, yan po totoong snake po yan. Don't worry po since po noon hanggang sa ngayon, wala pa po nangyari na may tumalan pong snake, wala pa.
Baka ngayon pa lang. Pero anyway, basta hindi po natin nasagi or naano sila, hindi naman po sila tumatalan yung mga snake. So sila po, mostly po tulog po sila sa whole day. Pag night time, sila po is nagsiswim. Nasa river na po sila pag gabi. Kaya ang tour po namin, open po kami ng 8:30 in the morning until 4. 4 lang po kami ng hapon. So wala na po kami ng tour ng gabi. Kasi maliban sa mangrove snake, python, kung minsan meron din po dito yung cobra. Cobra, familiar pa tayo sa cobra, di ba? Madami Cobra, yan sa amin. Cobra energy drink. Cobra energy drink. Pero dito yung totoong snake na cobra talagang meron po dito. Pero mostly po yung mga python snake and cobra, based po sa observation ko po, yung mga cobra and python snake nakikita po sila during rainy season. Ngayon po talaga is summertime na po sa ating bansa, hindi na po possible makita yon. Tsaka kung yun, ako halos ayaw ko rin po makita yun kasi delikado yun silang snake, especially yung cobra. Nakakatakot. Kahit na matagal na po kami rito, syempre takot po rin kami si snake. Especially yung venomous po na mangrove snake, hindi yung cobra. Actually po yung cobra talaga, kung minsan nakikita po namin sila, lumalangoy lang po sila dyan sa gilid ng ilog. Pero hindi naman sila lumalapit dito. May isang cases lang po talaga na nag-accidentally lang na tumawid yung cobra kami parating, pumatong sa ganito. Pero hindi naman nagdiretso pumalis din. Pero siyempre, natakot, tahimik lahat, walang nag-imik. Natakot sa snake. Pag ganyan nakalapit, lalo yung cobra, nakakatakot yun, nakakamatay po kasi yung cobra, di ba? So, pero anyway, wala pa namang natuklaw po dito. Pero in case of emergency, pag mga natuklaw po ng snake, wala namang antidote dito, pero meron kami first aid. Kung familiar po kayo sa first aid na tinatawag pong tourniquet. Yung tourniquet yung, kunwari, natuklaw po sa kamay, tinatalian po na mahigpit para hindi agad ano yung venom sa dugo. Diba? Ang masyado lang po delikado talaga pag sa ulo natuklaw. Ang tali po kasi na mahigpit sa liig. Patay yung tao. Hindi lang makahinga. Pero anyway, so sa kaya pa pong iwasan, iniiwasan po talaga namin na ilapit talaga sa mga snake. Especially po pag mga ang guest namin ay mga Korean, yung mga hindi nakakaintindi ng English. Yan po yung mahirap ilapit po sa snake, especially yung mga Korean. Kasi pa, one time may guest po kaming Korean, sabi namin, naka-English nga kami, ang akala namin naiintindihan, "Ma'am sir, don't touch the snake, is venomous, can kill people." Pagdating sa tapat, may dala-dalang